fixed income securities. So ano-ano ba tong mga fixed income securities natin, no? Yung fixed income securities kasi ito yung mga investments natin na medyo on the safer side siya, no? So these are investments na they provide a stream of fixed periodic returns. So usually interest and some are dividends. So examples, yung time deposit natin, Pag-ibig MP2, bonds, money market funds, or preferred stocks. These are all fixed income securities. Okay? So kung papasok tayo sa investment sa investment purpose natin at papasok tayo sa fixed income securities, kung ikaw ay zoomer, so this is fixed income securities are good for you to start your investment kasi nag-uumpisa ka pa lang eh. And these are usually kasi safer, kaya maganda na dito ka magsimula. Kung ikaw naman ay millennial, this is a reliable way to secure your money to buy a house or build the education fund of your children. Kasi usually itong mga millennials, yung mga nasa nasa 30s nila, no, or early 40s. Okay? And kapag ikaw naman ay Gen X, no, katulad ko, for investment diversification to balance risk and return and to build your retirement portfolio, pwedeng yung fixed income securities yung titignan natin dyan. And kapag tayo po ay boomer, 1946 to 1964, maganda rin na pumasok tayo sa fixed income securities to preserve capital and provide steady stream of income during retirement. Okay? So, yan yung investment purpose natin. Okay. So, in terms of time deposits, yung time deposits natin kasi ito yung pwedeng sa bangko o kaya sa kooperatiba. So may agreement na ilalagay mo yung deposit sa kanila and may term kung kailan mo siya i-withdraw. So 3 months, ay may 30 days, ganyan, may 7 days yung iba. Tapos yung iba naman as long as 7 years, yan. So ang hindi alam ng iba, pwede mo namang i-pre-terminate yung time deposit mo at preserve pa rin yung amount na nilagay mo, no? So it can be withdrawn anytime and the capital, principal, or corpus is preserved. Bababa lang yung interest, no? At yung interest na yon, napipenalize ka, which is usually 10 to 50% of the interest, no? Exclusive of the corpus. So preserve yung pera mo, tapos yung interest, usually babalik sa regular na na amount. Okay. So ito yung mga interest rate ng mga banks. I think I got this ng November last year. So maybe it's still the same kasi hindi naman ganun ganun kalaki yung difference ng macroeconomic indicators natin. So ang pinakamataas na nakita ko ay Uno Bank. Yan, nasa 5.2 siya. Hindi ko alam kung okay pa yan ngayon, no? Kasi mukhang promo yan last time eh. Okay, and then kapag kapag 10,000 to 100,000 pesos, Uno Bank yung malaki yung interest. Okay? Net of taxes na yan. And then yung sa sa 1 million pesos ang lumalabas ay tonic. So kung mapapansin ninyo, yung mga commercial banks talagang maliit yung kanilang mga returns na binibigay. Okay. Tapos dito naman sa digital banks Ayan, ito yung nakuha kong information. Ba't ganyan? Okay. So yung GoTime, ba't ganyan yun? Sorry. Pagka regular savings ay GoTime yung pinakamalaki, no? At walang limit yung amount na nilalagay diyan. And then CIMB naman yung may promo. Pero actually nakikita ko rin yung Maya Savings ay umabot pa nga ng 12% parang ganyan. Pero ang dami mo mga kailangang gawin to be able to get the 12%. Tapos one time mo lang siya makukuha for 1 month. So kaya mag-ingat din tayo sa mga ganun. Okay. And then ito naman yung mga interest rates from cooperatives, no. So makikita niyo tong mga cooperatives na to. These are the cooperatives that I
personally invest in. So, pwede po kayong dumiretso sa kanila. You can ask our member relations officers kung gusto nyo na dumiretso sa kanila, and we'll give you the contact details, no? So, from 10,000 to 100,000, yung Panabo Multipurpose Cooperative, yung pinakamalaki dito, which is 5.25%. Kapag sa 1 million naman is yung Sacred Heart Savings Cooperative, which is 7% per annum. Okay? So yan yung mga savings deposit from banks and from cooperatives. Sa Pag-ibig MP2 naman po, nako, yan actually kakabigay na naman ng award sa atin ng Pag-ibig kasi nga super promote tayo sa kanila. So, at natutuwa ako na yung mga kaibigan ko rin, no, na college friends, ganyan. Uy, napanood ko yung video mo. Salamat, may MP2 na ako ngayon, di ba? Nakakaaliw. Okay, so yan yung MP2 natin. Tax-free yan, long-term savings, 5 years. At ito yung dividend rates ng MP2 since na-launch siya noong 2010. No? So if you see it, no, nag-hover siya ng 6 to 7% in the past 5 years. I think for 2023, mga nasa 7% din po malamang yan, no? Siguro mga nasa 7.1 or minimum 6%. Ayan. Oy, si Lilibet, magmamature na yung kanya, no? In fairness. O yung isang kaibigan ko din na nag-text sa akin kanina. Sabi niya, "Sir, ano bang ginawa mo nung pinili mo nung nag-withdraw ka? Anong nag-mature na?" Yung sa akin nung nag-mature na, pwede kasi na i-deposit nila sa bank account mo, pero land bank lang na bank account. Wala akong land bank na bank account. So, cheque. Cheque, tapos pinick up ng messenger namin. Saan ba pwede magbukas ng MP2? So, sa Pag-ibig, sa virtual Pag-ibig, sa employer, mag-coordinate lang kayo sa HR ninyo. And then, sa mga SEDP, kami, sa mga member relations officers natin, kasi accredited collection agent po tayo. Okay? So yun. Another form of savings yung sa atin, yung joint venture savings natin. Okay? So yung joint venture savings natin, yun, ito ang kaibahan kasi nila, nakaka-choose ka kung ano yung gusto mong socially responsible investment, no? I'm assuming marami sa inyo ay mga SEDP Co-op members na, no? So yung pwede niyang working capital, share capital, o kaya real estate joint ventures. Flo, nandyan, nagawa mo yung listahan ng mga returns. Ay, hindi hindi ko mo nakuha. Ha? Wait lang. Sige, sabihin mo lang sa akin kapag ready ka na. So yun, no, yung joint venture savings natin, hindi siya interest-based. Mas dividend yung tinitingnan natin, which is another way of saying ng profit or loss sharing, no? At usually at par naman tayo with the bank deposits and T-bills, okay? Pero yun talaga, may possibility of capital loss, no? Walang guarantee dito. And yun, gusto ko lang ano pangalan nito? For disclosure, for since ni-launch natin yung SRI natin, out of the I think mga nasa 284 million na portfolio natin, meron pong isa na pumalya, ang Red Slab Pottery. At ang involved po ay nasa 450,000. So, hindi pa rin talaga maiiwasan. Mayroon talaga pa ring losses, ano? Pero dapat hindi tayo panghihinaan. Pero ako, proud kami, no? Kasi that 450,000 o over the 280 million pesos na portfolio is quite small. Okay? So, yon. So if you want to get the list of to check out ano yung mga high yield joint venture savings natin, you can visit bit.ly/sedpsris. Okay? Or yung QR code natin diyan. Okay? Pag papasok tayo dito, usually dapat ay pang long-term life goals natin siya, no? At this is for social investment. And this is on a first come, first serve.
basis. Ayan, okay. So ito yung available natin. So mayroong yung SEDFI Social Microfinance natin, 7% yung regular. And then may naka-promo ngayon na SSM6, tama ba, Flo? Yes. 9%. Hanggang kailan to? Until the end of February. Oh, meron pa kayong leap year ngayon, no? 19 Yes, days. on the 29th ang end Meron natin. pa kayong 19 days bago para humabol. Ang climbs din, okay, so 3 to 5% yan. And then Marzan 1A, 6% yung projected namin for this year. Pero hanggang 15% yan. If you go for the long term for this one kasi, pwede siyang umabot ng 15%. That's what I'm conservatively projecting kasi rental property po ito eh. And every 2 years we increase our rent, pero yung ating amount na nilagay doon stays the same. Kaya eventually it will increase, no. Dapat nga ngayon mga nasa 8 na yan eh. Na-stall talaga tayo ng pandemic. Hindi tayo nagtaas ng parang nag-skip tayo ng isang cycle in terms of increase. Ito lang ba 'yon? And then we also have yung ating mga joint venture baskets. Baskets, oo. So, ayan siya. Medyo variable ito kasi yung time deposit basket, for example, we place time deposits in various cooperatives. Tapos kukunin natin yung average nun, yun yung i-distribute. So ang benefit naman nito, usually kasi ino-open lang natin siya at 10,000 pesos. No? You can already join that. Pero kung kunwari 10,000 pesos tapos dumirekta ka sa kanila, that will attract lower returns. Pero sa atin, mahihila ka kumbaga kasi para tayong nag-group, pinupool natin together yung savings natin. We place it there. So kunwari nakapool tayo ng 4 million pesos. Yung highest na interest rate yung makukuha natin doon. Yun. So sa share capital, may basket din, real estate basket. So yung real estate, yung iba-ibang mga properties natin, yun yung mix niyan. And then yung working capital din. And then abangan po nila, every week we will be launching new joint venture savings. Actually, meron pang slide na isa nandun yung returns, or abangan na lang ba nila kung kailan Sige, yun. sige, ipakita mo nga. Pakita mo na kasi nandito na sila eh. Oo, Okay. ayan. So, Uy, may mix MAF ng 3. May MAF 3 pa pala. Okay, may natitira pa. Oo, meron pang natitira. For working capital naman ito. So, fixed din, 9% per annum. Oo. And then, OOI Yung sa 5. Delabal, yung first na iteration natin, magkano yung returns niya last year? Ay, mga ganyan. I-check ko pa kung I-check ilang mo pa. percent. Oo. Okay. Tapos, so Ayan. yan yung 2A mga din. abangan ninyo. Naku, mag-ready na kayo ng cash nyo. Meron pa namang retail treasury bill na parating ngayong February 13. Mamaya, i-discuss ko yan. Oo. So, yun. Yan, okay. So, yan yung ating mga mga joint venture savings. Okay, ito na. So yung retail treasury bond naman natin. Okay. So retail treasury bond, abangan niyo lang po kasi this coming February 13 mag-offer ulit yung Bureau of the Treasury ng retail treasury bond natin. So yung RTB, yung gobyerno po yung mangungutang sa atin, no? So because of that, it's backed by the full taxing power and ability to print money of the government. So 100% secured yan, no? So ang minimum investment po dito ay 5,000 pesos and then in multiples of 5,000 thereafter, and it's 100% government guaranteed. So yung retail treasury bond, simula ko siyang trinak kasi simula kong nag-retail treasury bond ay RTB 25. Dati kasi ay doon ako sa traditional yung malakihan, pero sabi ko mas madali itong RTB na pag-investan. So RTB 25, yan yung mga interest rates. So 2 per 2.37. Yung net yung tignan natin kasi may tax pa yan eh.
1.9 to 4.9%. So yung RTB 29, which was last, I think August or September last year, ang interest niya ay 6.125 pero may 20% na withholding tax kaya 4.9 lang yung makukuha. Kung kino-compare ko no, around this around this rate din yung magiging retail bond natin kasi chinek ko yung prevailing na treasury bonds last August, September at saka yung ngayon, hindi naman ganun kalayo. So, tingin ko mga at best 6.5 yan, at least 6% no yung interest niya. So, mga nasa 4.8 to 5 point something yung pwede nating makuha sa retail bond. So, ayan ha, February 13, i-mark nyo na sa calendar ninyo. Saan ba pwedeng kumuha yan? Ang paborito ko na pinagkukunan ay dito sa bonds.ph. Okay? Kung gusto niyo makita yung specific instructions niyan, i-google niyo na lang yung pangalan ko, Vince Rapisura, bonds.ph or RTB, ilagay niyo. Lalabas doon yung mga videos where I teach how to invest dito sa retail treasury bonds, no? So pwede rin dito sa Bureau of the Treasury at saka sa Overseas Filipino Bank, but I haven't tried it. Okay? Ang na-try ko din ay sa mga uh, sa mga commercial banks. So pwede din doon mag-over the counter ka or you call your branch manager to do the transactions for you. Okay? So yan yung retail treasury bond. Yung retail treasury bond natin, this is peso based. And then meron ding retail dollar bond. So nakadalawang iteration na yan. RDB 1, medyo mababa yung yung interest rate niyan. At saka may tax pa dati. Yung RDB 2 ay tax-free siya. So hopefully pag nagkaroon ulit ay tax-free na lang ulit siya sana para kung ano yung interest, yun na yung net na makukuha natin. So, Flo, siguro gawin natin yan na assignment. Mag-email tayo sa mga members natin. I-announce natin na may retail treasury bond. And then we give them the link ng mga videos and reading materials natin so they can also participate. Itong retail dollar bond, usually nasa mga July, ganyan siya lumalabas. So, aabangan din natin. Okay, so ang RTB and RDB, this is a program of the government for small investors like us para ma-diversify yung investment natin and help in the economic recovery. Hopefully, hindi po gamitin sa corruption. No? Nakakakaba itong gobyernong ito. Anyway, money market funds. This is another form of fixed income security. So pooled ito, pwede siyang commercial paper, pwede siyang savings, pwede siyang time deposits, no? Inaayos siya ng mga bangko usually. Pero hindi siya pinapa-insure ng mga bangko sa PDIC. Kaya mas mataas yung interest rate na nabibigay. So, yun. So, punta lang kayo sa bangko, tapos tanongin nyo sa kanila, may money market fund ba kayo or meron ba kayong special deposit account? Pero pag yun naglagay tayo, hindi po yan covered ng PDIC. Pero mas mataas yung rate na makukuha natin. About 0.5%. No? Madadagdagan ng 0.5%. Yung preferred stocks naman, okay, yung preferred stocks natin, these are also fixed income securities, no? So equity siya, pwede siyang i-trade kapag listed, no, sa stock market. Pero yung earnings are not guaranteed and you have no voting rights, okay? Pero kapag nagsara yung organization, babayaran mo na yung utang. Pagkabayad na yung utang, preferred stockholders yung babayaran. Pagka natapos na yung preferred stockholders, then yung common stockholders na yung babayaran. Okay? So, ano yung use of fixed income instruments? So, regular income siya, protection against market volatility, preservation of capital, and highly liquid or easily converted to cash. Yan. Okay. So, yun yung natin, no, mga fixed income securities.